Ilang araw na nag-uulan mga tol. At ngayon medyo okay na yung panahon. So magpapawala tayo ng mga kalapati natin. At the same time, papakita ko sa inyo yung mga breeder natin na pinili natin para i-breed natin ng summer race. Mag-breed tayo para sa summer race. Magpapakain tayo ng mga kalapati natin, tapos papawala natin yung mga young birds. Tapos probiotic yung mga breeders natin dahil nag-deworm tayo ng isang araw. So 2 to 3 days na sila na naka-probiotics. Tapos bukas, so baka sama ko na rin dito sa video natin, bibigay tayo ng prevention para sa adeno PMB. Yan. So magba-vaccine tayo para protections ng mga young birds natin. So thank you kay Kuya Jun, taga Pampanga, na nag-ano sa atin dito. Kay Kuya Jun Sanchez ng Pampanga na nagba-vaccine dito sa amin, sa mga tropa dito sa kalapatids natin. So tara, pakita ko sa inyo yung mga kalapati natin sa loob, yung mga young birds, tsaka yung mga breeder na pipiliin natin para susunod na breeding natin ng summer race. So ganito muna ginawa natin mga tol. Yung mga breeder cage natin na dito sa loob ng large loft natin. Dahil wala pa tayong sariling loft para sa mga breeders natin para makapag-breed tayo. Tsaka, pero may stock loft tayo sa baba, maliit lang. So in case na swertihin tayo, makapagpagawa tayo ng separate cage para sa mga breeders natin. So dahil nga noong nakarang araw, nagkaroon tayo ng problema, napasok tayo ng predator dito sa loft. So si Suma nga, nabukasan tayo ng young birds. So ginagawa ko, nandito lang muna yung mga young birds natin. So ginawa nating remedyo para safe yung mga inakay natin, mga young birds na tinuturuan natin. Dahil nabukasan nga sila ng isa. Nilagay ko muna sila dito. So safe naman sila dito sa breeder cage natin. Sa umaga, pinapakawalan ko sila dito para dito ulit sila sa loob ng loft natin. First time ko sila papakawalan ng ganitong oras dahil pinapakawalan ko sila sa hapon. Una pa lang sila ng tinuturuan. So okay naman na yung trapping nila. Nakakapasok na sila. Kabisado na nila yung pagpasok sa loft. Ang kailangan na lang natin ituro sa kanila ngayon is yung yung behavior nila na pag tinawag natin sila, uuwi sila pagka pinituan natin sila oras na pagkain. So, dati ginagawa ko, nung tinuturuan ko sila, binubusog ko sila, tsaka ako sila papawalan. Para the same time, hindi sila gano'n lalayo kasi mabigat yung katawan nila kasi busog sila. So, ngayon naman, babalik rin natin. Ang gagawin natin ay, hindi natin muna sila papakainin. Tapos, papakawalan natin sila para rumonda sila ngayon. Dahil okay na yung panahon, medyo mainit, so sakto lang. Hindi naman ganong tirik yung araw para okay din sa mga inakay natin. Tapos tatawagin ko sila mamaya after 30 minutes. Titingnan ko kung re-recall na nila o matatandaan nila pag pinipituhan ko sila is papasok na sila sa loob ng loft natin. So ngayon, baliktad na. Ganun yung gagawin natin. Hanggang sa masanay na sila na pag tinawag natin sila, dapat umuwi na sila. So timing lang din talaga, consistency ng kung anong oras sila kakain dapat. Ganun yung gagawin natin. Tapos, binabawasan ko yung dami ng kinakain nila. So, kung 30 grams ang kinakain nila sa isang araw, so ngayon gagawin natin 15 grams na lang. So, 7 grams sa umaga, 7 grams sa hapon. Medyo gutom sila para yung eager nila na kumain is pumasok sila sa loob ng loft natin. Para, ito yung practices natin para pagka toss na tayo or nasa race na yung mga kalapati natin. Bisado na nila na pag tinawag sila, kailangan pumasok na sila sa loob ng loft natin. So, yun yung gagawin natin, papawalan natin itong mga ibon natin. Pero pata ko muna sa inyo yung mga breeder natin na ipagpaparisin natin. So, ito, una nating breeder na isasalang natin for summer race. Blue pied ang kulay niya. So, piniser ko siya ng Santa Ana. Agayan. So, ayan. May sticker pa siya. Hindi ko na tinanggal yung sticker niya. Bali, history ng ibon na to, first time ko mag-race sa summer race. So, give birth to sa akin ng Tito Freeway. So, shoutout kay Tito Freeway. Isa ito sa 6 or 7 ibon na give birth niya sa akin. Napauwi ko ng Santa Ana first time ko mag-race. Tapos, the same time, pinair ko siya. Sinubukan kong i-pair sa
Picolin yung ipon ko dati na Beckert. Isa din sa first bird ko dito sa loft. Nakapag-produce naman sila ng finisher ng Maasin Leyte. Nakapagpa-tagpos ko naman ng South Race yung anak nila, 700 kilometers. So, ayun. Ito yung history ng ibon na yun. So, susubukan ko siya. I-prepare ko siya sa ibang ibon naman. So, papato sa inyo kung kanino ko siya i-prepare. So, ito second bird natin. Shoutout kay paring Billy Dimakale. Yan, kaibigan natin. So, nag-quit na siya. So, napunta sa atin yung ibon niya. So, history nung cock na to, ito i-prepare natin dun sa nanay ni Fagbreaker, yung finisher natin ng Leyte. Nag-produce to ng overall, hindi ko matandaan kung 10 overall or 11 overall yung naging anak nito. Kahit pa paano, may history din to na nakapag-produce siya na nag-overall yung anak niya. So, first time kong i-prepare to, susubukan yung ibon na to for breeding. Tingnan natin kung ano yung magiging resulta ng magiging anak nila. So, summer race, bibreed natin siya. So, shoutout kay paring Billy. Paring Billy, subukan natin tong ibon na to. So, ito yung first pair natin, mga tol. Ito naman, second pair natin. Ito si Hilda. Ayan. Dahil tinawag siyang Hilda, yung alam ko yung linyada nito, Vandenbroek Florison, pero more on Vandenbroek siya. So, isa dito sa gift bird ni Tito Freeway sa atin. Finisher ko din siya ng Santa Ana. Itong hen na to. So, ayan. Ayan yung kulay niya. Flyers ko to dati. So, dalawa silang napauwi ko. Ng Santa Ana, ganyan. So, finisher to. So, subukan pa rin natin. So, yung mga grizzle ko dito, ito ang ina. Ayan siya nanay nila. So, pakita ko sa inyo kung saan ko siya i-pine-pair. Bali, South Race na meron tayong anak nito, young bird. So, iulitin natin yung pairing nila. Gagamitin naman natin sa summer race naman yung mga anak nila. Ililipad din natin. So, pakita ko sa inyo yung pine-pair ko sa kanya. So, ito yun. Yung pine-pair ko sa kanya. Si Puti. Si Tepo-Tepo line ni Tito Freeway. Inbreed siya. Binigay siya kay paring 30. Power Tools Lock, kaibigan natin. So, egg siya. Pinapisa ni paring Terdy. Shoutout kay paring Terdy. So, tigisa kami. So, bara ako yung napunta sa akin ka. Dito ko pinipair yung Hilda natin kasi Vandenbroek siya. Same time. Tapos Louis Chu, Vandenbroek, yung line na to. Nag-overall kay Tito Freeway yung line nito. So, susubukan natin. Sakali baka may magandang ilabas na young bird. Ito yung second pair natin. Ito naman, third pair natin. Ito. Anak to ng first overall champion ni paring Joel Abier. So, tinatawag yun na the first line, 889. So, ito, nakuha ko sa auction. Itong ibon na to. So, almost 2 years na sa akin itong ibon na to. Young bird siya nung napunta sa atin. In-stop ko siya i-raise kasi nga nawala na yung father niya. So, kailangan ko mag-breed ng line niya. So, ginawa natin siyang breeder. So, ngayon natin siya susubukan. May anak na rin siya sa atin na pang south natin. So, ulitin ko lang ulit yung pairing nila para sa summer race naman. Para this year, dalawang race ko masusubukan yung magiging anak nila. So, ganun yung ginawa natin. Pakita ko sa inyo yung pairing niya. Ito naman yung kapares nung anak ng overall. Ng first overall. Ito yung pairing niya. So, kapatid to nung tatay niya, nung first overall. Kapatid to ni the first. Acquired din natin kay paring Joel Abier. Shoutout kay paring Joel Abier. So, yun. Napunta din sa atin to. So, ang pairing nila is line breed. Ito, kapatid ng tatay niya. Tapos, uncle to niece ang pairing natin. So, meron tayong line breeding ngayon. So, susubukan natin sa race. Sana maging maganda yung magiging resulta ng anak nila. Makapag-race sana tayo ng maayos-ayos. Ngayon, first time natin mag-race ng magkasunod. Dahil pa putol-putol tayo mag-race. Hindi natin masikaso. So, ngayon susubukan natin. Sana mag-produce sila na maganda. Last pair natin. Okay. Ito. Shoutout kay Malditas Love.
So, ito yung ibon na to, na-acquire din natin sa kaibigan natin, Malditas Law. Jansen Cannibal, yung line nito, stock bird siya. So, ngayon gagawin natin siyang breeder. Subukan natin. Meron na tayong anak nila na pang South ni race. Nag-breed tayo ng anak nito pang South. Ang pairing nito is yung Vandenbroek na galing din kay paring Malditas Law. Na line breed ng Vandenbroek, Egayap, tsaka Jaime Cross. So, yun yung ibon na pairing nito dati. But ngayon, i-buy natin yung pairing niya. May susubukan akong ibon na gusto kong i-pair sa kanya. Yung finisher natin ng Leyte. So, sa kanya natin siya i-pair. Subukan natin ng summer race. Dahil last time, naka-pair yung finisher natin sa nanay niya. So, nag-inbreed tayo. Kaya hindi tayo nakapaglabas ng South race na anak ng finisher natin ng Leyte. So, ngayon susubukan ko naman siyang i-pair para sa summer race naman natin. Subukan natin. Last bird natin na magbe-breed tayo. Ito si Fogbreaker. Yan, tinawag siyang Fogbreaker. Dahil nung umuwi siya, mahamog. Halos sarado langit. Mahirap magpa-uwi. So, cut off siya na almost 25 minutes. Hindi siya nakapag-clock. Okay, finisher siya ng South 700 kilometers, Masin Leyte. At the same time, ayan, kung mapapansin nyo, may kulang yung cover feathers niya dito. Na-disgrasya siya dati, napusa siya. So, yung tatay din niya, tsaka yung kapatid niya. So, yun yung naging reason na wala yung tatay niya dahil may aksidenteng nangyari ganun. So, kaya naisipan ko na mag-inbreed sa kanila para magkaroon na ako ng pangkonduktong, ma-continuous ko yung linyada nila. So, at the same time, first time ko siyang i-breed. So, in case na mapag-produce na ng magandang anak, maging maganda yung result. So, pwede ko ibalik sa kanya yung magiging anak niya. Panduktong natin. So, dalawa lang silang naiwan sa akin magkapatid, pareha silang Barako Cock. So, yun yung naging pair natin na isa. Pinair natin sa ibon ni Parin Daryl. Yun naman yung, may pang South naman tayo na line nila. So, nakagawa tayo ng isa. So, sana makatagpos yung ibon. So, yun yung mga ibon natin na ipe-pair natin. Sama siya. So, first time, sana mag-produce ng maganda tong ibon natin. Pakainin natin tong mga breeder natin. At the same time, pawalan natin yung mga young birds natin. At siya nga pala, probiotics tayo ngayon dahil nga nag-deworm tayo isang araw. So, 3 days sila. Probiotics tayo. Pati itong mga young birds natin. So, nag-deworm, probiotics tayo ngayon. 3 to 5 days pwede yan, dire-diretso. Tapos, pahinga, tubig, clear water lang. Sa hapon, clear water lang din, plain. Tapos, respiratory na, tapos unti-unti na. Pero bukas, schedule tayo ng vaccine sa mga young birds natin. So, pakulan na natin itong mga young birds natin. Sige na, baba na. Baba na kayo, baba na. Okay. Ngayon na kayo kumain. Excited na lumabas. Mamaya natin pakainin. So, mamaya tawagin natin. Yan, labas na kayo, labas na. Pinakulan na natin mga kalapati natin, mga young birds natin ng South. Sa landing board na. So, subukan natin kung mapapapasok natin ng ganitong oras. Sakto yan. O, di naman sila rumonda. Dahil, alanganin na rin siguro. Dahil patanghali na. Yan, pitik-pitik. Yan, ganyan-ganyan lang ginagawa nila. So, subukan natin, papasukin natin. Tatawagin ko. Tingnan natin kung papasok. So, tingnan natin kung bababa itong mga to. Pasok, pasok, pasok.
Papasok ata itong isa. Ayan, unti-unti na pumapasok. Ayan. Papasok na sa loob. Yun. May ibon na sa loob. Ayan, may rumonda na isa. So, ito na. Pumasok na tayong 4. 4 pa yun nasa labas ng loft natin. Kahit pa paano, effective naman yung ginagawa natin ngayon sa pagtuturo. Bali, ganito na gagawin natin ngayon. Simula ngayong araw. Tanghali muna natin sila pawalan, tsaka hapon. Ganun muna. Pagka sanay na silang tawagin, tsaka tayo magpapakawala sa umaga. Okay mga kapatids, effective naman yung pagtuturo natin. Bali kalahati lang muna ang pagkain nila ngayon. At mamaya ulit kalahati ulit. So, medyo gutom pero at the same time nakakain sila. So yun na yung update natin dito sa loft natin, sa mga kalapati natin. So next week ulit, gawa natin ng video. Pag-prepare na natin yung mga kalapati natin. Tapos at the same time, tingnan natin kung mas mabilis na silang pumasok. Bali ngayon, 4 na ibon yung sumunod sa atin na pumasok na sa loft. So meron pang 4. Titingnan ko muna sila kung anong oras sila papasok or hindi sila papasok, baka mamayang hapon na. So titingnan natin yun araw-araw sa ganung prosesong gagawin natin. Hanggang sa masanay na sila na pag tinawag natin sila, kung rumonda man sila, pagbaba sa landing board, dapat pag tinawag natin sila ay diretso na sila sa loob ng loft natin para kumain. So yun yung ginagawa natin na practices para masanay sila sa fast trapping na importante talaga lalo pag race na. So dinidisiplina natin para behavior nila is okay na pagka nagre-race na tayo. So isa ito sa ginagawa natin, hindi naman natin mape-perfecto, pero sa experience ko, ito yung naging effective sa akin. So kahit konti lang kalapati natin, kailangan disiplina natin. So ganitong edad, tinuturuan na natin. Mas maganda sana kung mas bata pa, maturuan na. Kaya sa susunod, lalagyan ko na doon ng viewingan na box sa gilid. At yung double door ko, kailangan ko din ayusin. Dahil nakalabas pa yung mga young birds doon eh. Malaki pa yung butas, so kailangan i-reweld siya. Ayusin talaga. So, abangan nyo mga tol, ayusin natin yung loft natin. So, yun yung update natin sa mga kalapati natin dito para next week, gawa ulit tayo ng video, ano na nangyari sa loft natin at ano na yung development ng pagtuturo natin sa mga kinakain natin for South Race. Thank you mga kalapatids. Peace out.